Alright, sa kanyang specs, ito, gagamit tayo ng MP33 Pro na 1TB. Okay, sa motherboard is B760M. Yan, DDR4 na DS3H. Alright. And for the processor, of course, we have i5 13400F. Okay, yan na. Tapos, yan, the best yan. Bagay na bagay ang motherboard na yan sa processor. For the graphics card, we have the Gigabyte Radeon 6750 XT. Okay, 12 gig po yan. Okay, for the power supply, ito 850 watts. Hindi na nagpatumpik-tumpik yung ating client. Gold talaga. Tapos kanyang fans is InPlay C-View 3-in-1 pack. Okay. Alright, so yan na yung ating build. Sinisimulan na ng ating master builder na si Sir Deps. Okay, ayan. Okay, so ito na pala yung kanyang C-View Palace Mini. Okay, para may idea lang kayo ng kanyang box. Yan po yan. Okay. So ito na. Kinakabit na natin yung ating power supply dito. Ito. Tapos yan nga pala yung kanyang monitor. Atlas HD 24IF 165Hz na 0.5 ms. Okay. Tapos ito na. Bubuksan na natin yung ating motherboard para simulan na natin yung paglagay ng processor. Ayan, so bubuksan na natin yung ating processor dito. Ayan, na-unbox na natin. Tingnan natin. Ito na, ilalabas na yung ating processor. Core i5 13400F. So latest po yan mga buddy. 13400, 13th generation yan. So ito yung processor na need ng external graphics kasi F version, yung may F sa dulo. Okay, so maraming klase kasing Intel processors. Meron yung K, yung unlocked version, yung 13400 or 13600, yun yung ating may integrated or built-in graphics. Itong gagamitin natin sa ating client is since magkakaroon siya ng kanyang graphics card, which is yung kaninang Gigabyte 6750 XT, since gagamitan niya ng external graphics. Ito yung ni-request niya sa atin, 13400F. Sakto lang din sa ating sa kanyang piniling motherboard, okay? Kasi tinansya-tansya natin yung budget ni client. So nag-agree naman siya dito. Ito na, isasakpak na natin yung kanyang processor dito. Of course, dahan-dahan tingnan natin yung tamang positioning ng ating processor. Yan, napaka-importante niyan kasi once na nabaliktad natin dyan, ayan, mababali yung mga pins ng ating motherboard. So, ganun ang Intel, yung mga pins niya nasa motherboard. Tapos yung processor mismo, walang mga pins doon. Kabaliktaran naman siya nung isang brand, which is yung AMD. Okay, so ito na, isasarado na natin ang ating board. Ilalak na natin para na-complete or ma-finalize na yung paglagay ng ating processor dito. Okay, ayan pala. So habang piniprepare ng ating builder yung next na gagawin, which is I guess yung paglagay ng ating cooler. Okay, so si client kasi nag-request ng at least maganda-gandang cooler or enough cooler para hindi naman mainit yung ating processor. Although kaya naman ng ating stock cooler ang ating 13400F. Yun, habang piniprepare niya, nilabas muna natin yung sticker na kasama doon sa package ng processor. So nilabas natin para idikit sa ating computer case. Ayan na nga. Ayan, so Intel Core i5. Ayan, naidikit na natin. Okay, so ito yung kanyang cooler. AK400 from Deepcool. Okay, so ilalabas na natin. Tingnan natin yung mga brackets niya. So, currently yung ating mga nasa market na mga coolers is napakaganda na. They are updated with the latest mga sockets ng ating motherboard. Okay, so ito na yung kanyang fan or ito yung kabuuan ng ating cooler. Ito pinapakita natin dito sa video. Okay, so ayan. Ito, so single fan lang ito. Marami naman design yung ating Deepcool. Actually lumabas yung AK series nila, AK series, AK500 series, AK620,
Yun yung mga may digital, meron naman yung mga non-digital. Okay, yung digital naman, sa top part, makikita mo yung mga temperature ng ating CPU or processor. So, magaganda rin siya. Available yun sa store natin. So, PM lang kayo. Okay, so ito currently inaaral natin which one or which bracket yung perfect para sa ating motherboard. Okay, so ito LGA 1700, kung hindi ako nagkakamali, for the 13th gen. Ito na inaayos natin. So, syempre importante basahin natin yung ating manuals, no? So, kahit na maraming beses na tayo nagbi-build, importante pa rin daanan yung ating mga manuals to make sure na wala tayong ma-miss, kasi this part or component of the computer is very critical, kasi ito yung ating cooling system sa processor. So siyempre yung processor, isa yan sa vital or pinaka-importanting part ng ating computer. Okay, without the processor, I guess hindi talaga gagana yung ating computer na kabuuan. Okay, so we need to make sure na yung cooling system niya is maayos. So, mahirap kasing mabali-baliktad natin yung mga dyan, yung ating mga parte-parte. So, kasi magkakamukha din yan minsan, ayan. So, itong part nga na ito, we had to make sure na tama yung nilalagay natin. So, ito, nakita natin na the orange one, hindi siya yung akma. So, we need to review. Okay, so chinek natin, meron talaga nakatatak na na letra dyan, LGA 1200 or yung proper, yan yung mga bilog-bilog na yan, yun yung sakto talaga. Ayan, pinapakita natin dito sa video. Siya dapat, hindi yun yung orange. Yun, that's, ganun ka-importante mabasa yung ating mga guide para sa ating mga cooling system. Okay, so ito na, kinakabit na natin dito, dahan-dahan, isa-isa. Ayan, to make sure na tama lahat ng mailagay natin. Okay, so ito na, since completed na natin yung apat na parang standoff, rubber standoff ng ating cooling or ng ating cooler. Ilalagay na natin yung parang top bracket niya. So dito natin itutornilyo yung pinaka heatsink natin. So ito, sisikapan na natin to. Lalagyan na natin ng pampasikip dito para mag-stabilize na siya. Ma-finalize na yung pagkabit. Okay, so ito, tutornilyo na natin itong part na to. Okay. Tapos ito na, naikabit na natin yung top bracket. Okay, so kakabit na natin yung mismong heatsink naman sa ating cooler. Ito, tinanggal muna natin yung ating fan dito para matornilyo natin both sides. Ganun po yung design ng ating AK400. Look at that heatsink po. Napakalaki, napakaganda. I think this is one of the best heatsink sa market today. And ayun. Okay, so kinabit na natin yung fan dito to make sure natin na umiikot siya. So yan, tinetest natin. Kinabit na rin natin yung ating kable doon sa CPU fan. So ito na, pinapakita na natin dito na ikakabit na natin yung ating NVMe. Okay, Team Group, Team Elite po yung ating brand dito na gagamitin. 1 terabyte po ito. Okay. So, bubuksan na natin and ikakabit natin siya doon sa M2 slot. Okay, ito na. Ayan, so dito natin siya ilalagay sa pangalawang M2 slot sa may baba. Since itong ating gagamitin is Generation 3. So, to make sure na gagana talaga siya, dito natin siya ilalagay. Okay, so yung ating RAM dito is 16 gig na kit. Okay, so it's 2x8 gig. Dalawang 8 gig po yan. Ikakabit natin. Ang speed po niyan is 36 MHz. Okay, Team Group Delta T-Force. Ayan na, from Team Group or Team Elite. Okay, so yan na po. Black ang kulay niya. RGB po yan. Umiilaw-ilaw din po yung top niyan. So, good choice ng client natin for choosing this brand. Okay, isa sa mga matitibay na brand in the market. Okay, so ito na. Nalagay na natin yung ating mga RAMs. Okay nga pala. So, ito, dagdag lang, 2 RAM pa ulit. So, nag-request yung ating client na gusto niya kasi yung all RAM slots filled out. Ayan na. So, it's client request.
So instead of dalawang dual channel na 16 gig, request niya is apat mismo na 8 gig yung ilalagay natin para daw maganda tingnan. It's special request po ito ng client. Okay, so dito piniprepare na natin yung fans na gagamitin sa ating computer build. So ang choice ng fan ng ating client is the InPlay CView 3-in-1 ARGB. Okay, so 3-in-1 pack po yan. ARGB na rin po yan. May remote para pwedeng mapalitan ng kulay. Okay, so para purista po yung dating since InPlay CView yung kanyang case. Okay, so ito na. Kakabit natin siya sa side. Ito, dalawang ikakabit natin dito. So it's intake. Papasok po yung hangin dito. So yan yung ating pagkagawa niyan. Tapos na, nakabit na yung dalawa sa sides. Finalizing. And next is sa top naman. Tatlo sa top. Okay, so exhaust naman yung gagawin natin dito since hot air rises up. So ito yung tingin ko proper way. Okay, sa likod naman, for some reason, ni-request ng ating client na intake yung gagawin natin dito. So, ginawa naman natin, sinunod natin. Okay pa rin, proper pa rin naman siya. Okay, so ito naman, kakabit natin yung mga connection sa kanyang fan hub. Okay, so kakabit natin lahat yan. So, makokontrol natin yung ating mga fans via dito. Dito makakakuha ng power and yung synchronization. And this time, dito naman tayo sa ating backplate. Ito na, inaayos natin dito to make sure na pagkabit natin, wala nang mga nakausli-usli. So, by default kasi may mga nakausli dyan, parang nakatakip-takip pa siya. So, i-make sure natin, maayos natin lahat yon before natin siya ikabit. Okay, so ito na, kakabit na natin yan. And finally, ito na yung ating na buong motherboard, processor, RAM, and cooler kanina. So, isasalpak na natin siya sa ating computer case, okay, na naayusan na rin natin with fans. Okay, so ito na. Medyo nakikita na natin yung itsura ngayon ng ating build. Okay, so tinanggal muna pala natin kasi napansin natin na kulang yung kanyang standoff. So para ma-make sure natin na quality talaga yung pagkagawa, wala tayong ma-miss. Lagyan natin ng standoff yung side pa ng ating motherboard. Yan, para talagang hindi siya, alam mo yun, may enough foundation yung ating motherboard para hindi siya mabali or kung ano man. Ito na, nalagyan na natin yung standoff, balik natin ulit, ikakabit na natin siya ulit, ayan na. So as mentioned earlier, ayan, mukhang nakikita na natin yung magiging final build ng ating computer. Lumalabas na siya. Ito, so ganito yung kanyang itsura ngayon. Ito na. So, okay. Itutornilyo na lang natin yan to finalize. Okay, so ito na nga. Tutornilyohan na natin yung ating motherboard. And make sure natin na lahat ng pwedeng pagtornilyohan, lalagyan natin ng tornilyo. To make sure na stable yung ating motherboard. Okay, so importante rin dito, pag ginagawa tong part na to is naka-align talaga yung motherboard sa case. Walang banking, even as slightest millimeter or centimeter, wala dapat siyang banking sa paglagay ng tornilyo yung board. Dapat saktong-sakto sa mga butas. Okay? So ito, yung next na gagawin naman natin dito is yung of course yung mga kable niya para mag-communicate yung ating case tsaka yung ating motherboard. Gaya ng ating USB 3.0 na available sa ating InPlay na case. Yan, to make sure na pag sinaksak yung 3.0 USB port, gagana siya. Okay, so this time naman, from power supply to CPU. Okay, ito yung ating 8-pin power papunta sa ating motherboard. Okay, ito na. Yung importante rin dito, yung power reset button. So ito na yun. Kanya-kanyang build, may mga iba na kinakabit muna nila yan bago ikabit yung... Kinakabit muna nila yan sa motherboard bago ikabit yung motherboard sa case. Pero sa atin, since maluwag naman yung case, we decided na kinabit muna natin yung motherboard bago ikabit yung part na yan. Okay? So ito, finalizing. Yan, USB part. Ayan. Make sure nakakabit lahat yan kasi lahat yan meron siyang purpose. Like yung ating audio, yung part na yan sa audio yan eh.
Okay, para kahit magkabit tayo ng headphone sa case or sa likod sa board mismo, gagana siya. Okay, so yun na, 24 pin na ikabit na rin. Ang next na gagawin naman natin dito is yung ating graphics card. Ayan na. So it's the Radeon 6750 XT from Gigabyte. Okay, so eto, install na natin siya sa ating motherboard. Ayan na. So make sure align din siya, Lods. Mga Lods, importante rin yung pag-install niyan. Dapat nakaayos, hindi mabangking para walang mabali. And ayan, lagyan na rin natin siya ng pins. Okay, so 8 plus 6 yung kanyang pin na kailangan dito. So Radeon 6750 XT from Gigabyte. Triple fan po yan mga Lods na 12 gig. Okay, so ito, tingnan natin. So properly, ikabit natin ng maayos yung ating pin. Make sure hindi maluwag. Okay, so sinisigurado lang natin dito na maayos yung ating pagkakabit ng ating pins. Ito na. Okay, so seems like nakabit na yung ating 8 pins sa 6 pins naman. Ito, so successful. Nakabit na yung ating graphics card dito. So yung likod niya, make sure din natin makalimutan i-close up yan. I-close yung part na yan sa likod. Kasi parang naman for aesthetics purposes, maganda tingnan talaga. Ayan o. Ayan o. Dapat nakasarado yan. Para hindi rin pasukin ng ating mga best friend. Okay. Ayan. So, para maganda tingnan. And everything yan. May purpose yan. Bakit may sarado dyan. Okay. So, this is our build. Finalize na lang natin yung ating likod dito. Ayan, so i-wire tack na natin siya to make sure na maayos yung mga kable sa likod. Okay, so sa VTech naman, hindi tayo masyadong fan ng super wire tacking. Yung talagang alam mo yung nakapulipot yung ating mga wire sa likod na sobrang higpit yung pagkakabit. For the reason na, of course, mas mahirap mag-maintenance pag ganon. And minimake sure lang naman natin na maayos. Basta maayos yung ating mga wires, walang naiipit, and of course yung ating harap, make sure natin na hindi nakakalat yung mga wires sa harap, and sa likod tamang organization lang, tamang pag-organize lang, hindi masyadong sikip na sikip. Okay, so ayan na, i-on na natin. Ayan na, so mukhang successful yung ating build, nag-boot naman siya. Ayan yung RAM na na kita na niya yung RAM, or na-detect na yung RAM, so umilaw na rin. So ito na, yung ating final build. Okay, so try natin siya iba-ibang kulay using the remote. Okay, ito, ang ganda oh. So bagay na bagay yung mga fans sa ating computer case. Alright guys, so kung meron kayong gustong build, just contact us. Andyan lang kami sa may room 214 YMCA building. Okay, sa Baguio City po kami located Okay, sa mga people from outside Baguio, pwede nyo pa rin kaming kontakin. We can arrange shipping, or we can arrange paano natin maipapadala sa'yo. So may mga napadala naman na rin kami, may mga na-build na rin kami outside of Baguio City. Okay, so ayan na, just contact us. Pwede natin pag-usapan magkano yung budget, saan kailangan, and ayun, based sa budget nyo or ano yung requirements, pwede lahat dyan. Custom build, kayang-kaya natin yung gawin. Different brands available sa atin from MSI, Gigabyte, Asus, o whatever brand na maisip natin, meron tayo. Okay, so available yan sa ating store. Okay, so ito, congratulations sa may-ari. Yung build pala na to is inabot ng almost 60,000 plus, kasama yung kanyang monitor. Hindi na natin pinakita sa ating vlog. Ay, meron pala kanina yung 24 inches plus yung peripherals. Okay, so yun guys, see you in our next videos. Marami pa kaming i-unboxing and i-document ng mga PC builds. Okay, so ayun. Salamat sa mga nanonood. Make sure to subscribe sa aming YouTube channel to support us as well. Okay, so hanggang sa humuli. Okay, ito na nga pala si Debs, yung ating master builder.